Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ng Sitio Bangungot, lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Ana Labrador, 32 anyos, registered nurse at kasalukuyang nakatira sa Ontario, Canada. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Ako rin ang breadwinner mula pa noong mag-college si Lemlem at high school si Riza May. Lumaki ako sa Quezon City pero sa totoo lang, hindi ko na matandaan kung kailan huling naging tahanan sa akin ang bahay naming yun. Maayos kaming nabuhay sa paningin ng ibang tao. May pagkain sa mesa, nakatira sa bahay na may bubong, may ambag sa simbahan. Pero sa loob ng bahay, iba ang kwento. Tahimik kami pero hindi mapayapa. Laging may namumuong galit sa hangin. Kapag nandoon si Papa, parang kailangang maging invisible kung sa Ingles ay tawaging walking on eggshells. Si Mama naman, maingay, hindi dahil masaya siya kundi dahil laging may mali sa amin o sa akin. Sanay akong sabihang huwag umiiyak, na ang luha ay kahinaan, na ang reklamo ay kawalan ng utang na loob, na kahit masakit kailangang tiisin. Tinanggap ko yun, inako ko, ginamit ko yun bilang gasolina para tumuloy, mag-aral, magtrabaho, magsakripisyo, kaya napadpad sa Canada. Hindi dahil may pangarap akong buhay abroad, kundi dahil gusto kong makalayo. Gusto kong huminga. 2 taon din akong nurse sa public hospital sa Pinas bago ko sinimulan ang proseso para maging nurse sa Canada. Nag-ipon ako, nag-apply ng bridging program. At sa awa ng Diyos, nakapasa ako sa National Council Licensure Examination o NCLEX at nagtatrabaho na ngayon sa long-term care facility. Dito, malinis ang pasilidad, tahimik ang paligid, may respeto ang mga tao, at kahit pagod, iba ang bigat sa dibdib. Mas magaan kahit paano. Dito, wala si Mama. Dito, wala si Mama. Wala ang boses niyang paulit-ulit na nagsasabing wala kang karapatang magreklamo. Matagal na akong hindi nakikipag-usap sa kanila. Nang mapagtapos ko ang mga kapatid ko, diretso ko nang pinapadala sa kanila ang kailangan nila. Hindi ko na tinatawagan si Mama at nireplyan. Hanggang sa isang araw, tumawag si Riza May. Patay na raw si Mama. Hindi ako umiyak. Hindi ko alam kung ayaw kong umiyak o wala na lang akong luha para sa kanya. Pero umuwi pa rin ako. Hindi para makiramay, hindi para magluksa. Umuwi ako para ayusin ang lahat. Ang burol, ang libing, ang bahay. Plano ko 1 linggo lang. Lilinisin ko ang lahat ng iniwan niya. Ililigpit, itatapon ang kailangang itapon, tapos babalik ako sa buhay ko sa Canada. Pero may mga bagay na tila hindi pumapayag. Mga gamit na kahit anong linis at tapon ko ay bumabalik sa dati nilang pwesto. Parang may ayos na ayaw galawin. At sa bawat pagbukas ko ng cabinet, ng baul, ng drawer sa ilalim ng kama, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Hindi dahil gusto kong maalala, kundi dahil parang may gustong ipaalala sa akin. Hindi madali ang buhay ko sa Canada, Sir Jupiter. Sa unang taon pa lang halos gabi-gabi akong umiiyak, hindi dahil sa homesickness, kundi dahil sa pagod. Yung klaseng pagod na hindi lang sa katawan, kundi pati sa loob. Sa dami ng kailangang asikasuhin, lakarin, ipunin, intindihin, minsan naiisip ko kung worth it pa ba ang lahat ng ito.
Pero lagi kong binabalikan ang dahilan kung bakit ako umalis. Ang mga kapatid ko, si Lemuel at si Riza May. Gusto kong ako na lang ang dumanas ng lahat ng hirap. Ako na lang ang mag-ipon ng lahat ng galit, sama ng loob at pagkukulang. Basta wag na nilang maranasan pa yung mga naranasan ko noon. Lumaki akong sanay sa mabigat. Hindi ko na maalala kung kailan nagsimulang mabuo sa akin ang ideya na ako ang kailangang sumalo ng lahat. Baka bata pa lang ako. Baka nung una akong pinagsabihan na tumigil ka sa pag-iyak. Baka nung unang beses akong minura dahil sa isang maliit na pagkakamali. Baka nung tinuruan ako ni Mama na itikom ang bibig ko at huwag ipakita ang kahinaan. Baka doon ko na rin natutunang itikom ang puso ko. Ako ang panganay, kaya ako ang ginigising para magluto tuwing umaga. Ako ang unang pinapagalitan kapag may pagkukulang. Ako ang laging nakakaalala ng due date ng bayarin, ang kailangang tumawid sa baha para sa gamot, ang pinapakiusapan kapag may kailangang bayaran. Sa mata nila, matibay ako. Maaasahan, malakas. Pero sa totoo lang, matagal na akong nauubos. At siguro nga doon din nagsimula kung bakit unti-unti akong lumayo sa pagiging anak. Nagsawa akong humingi ng puwang sa loob ng aking pamilya. Nagsawa akong magpaliwanag, magsakripisyo, magparaya. Nagsawa akong makinig sa mga salitang hindi kailanman sinamahan ng pag-unawa. Kaya noong natapos ko nang mapagtapos ang dalawa kong kapatid, doon ko na rin tinapos ang pakikipag-ugnayan kay Mama. Hindi ko sinabi sa kanya, hindi rin niya tinanong. Basta tumigil na lang akong sagutin ang kanyang mga tawag, ang kanyang mga mensahe at sagutin ang mga listahan ng kailangan nila. Tutal wala rin naman laging, kumusta ka? At salamat akong naririnig kapag binibigay ko ang lahat ng meron ako. Pero kahit tinapos ko na ang pagiging anak, hindi ko kailanman binitiwan ang pagiging ate. Dumuloy pa rin ako sa pagpapadala pero diretso na kay Lemuel at Riza May, hindi na sa kanya. Sinigurado kong kahit hindi na ako bumabalik-balik, maayos ang buhay nila. Basta malayo lang ako. Basta wala na ako sa loob ng bahay na yon. Kaya noong tumawag si Riza May at sinabi niyang patay na si Mama, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Wala akong luha, wala ring salita. Parang nabalot lang ng manipis na yelo ang buong katawan ko. Wala nang init, pero hindi rin giniginaw. Blanko lang, tahimik. Sinabi niyang natulog lang si Mama at hindi na nagising. Walang sakit, walang babala, basta wala na raw. Nakaayos na raw ang burol, 6 na araw ang lamay. Kung gusto kong umuwi, may ilang araw pa raw ako. Sinabi ko lang, sige, at nagbabook ako ng tiket. Sa biyahe pa uwi, hindi ako nakatulog. Tahimik lang akong nakaupo sa eroplano. Iniisip kung ano ang isusuot ko, kung paano ako titingnan sa mga mata ng mga taong matagal ko nang hindi kinakausap. Iniisip ko kung may karapatan pa ba akong tawaging anak sa libing ng nanay kong matagal ko nang tinalikuran. Pagdating ko sa bahay sa pangalawang gabi ng lamay, gabi na. Walang katao-tao sa kalye. Tahimik akong pumasok sa gate. Sa gilid ng bakuran, naroon ang mga sapatos ng mga bumisita. Sa loob ng bahay, ramdam ko agad ang bigat ng katahimikan. Nandoon ang kabaong sa gitna ng sala. Puting-puti ang takip, may mga bulaklak na halos nalalantana at ilang kandilang nauupos sa gilid. Nakaupo sa sofa si Riza May, hawak ang cellphone, nakayuko. Si Lemlem naman nasa isang tabi. Mukhang bagong ligo, mukhang pagod. Walang sumalubong, walang tumayo.
Tumingin lang sila sa akin saglit tapos bumalik sa kung anuman ang ginagawa nila. Wala ring masyadong ibang kamag-anak ng mga oras na yun kundi si Tita LV sa gilid. Tahimik na nag-aabot ng kape sa isa pang bisita. Siguro dahil gabi na o baka matagal na akong hindi umuuwi at hindi na nila alam kung paano ako kakausapin. Hindi naman ako naghanap ng yakap o tanong kung kumusta ako. Sanay na akong dumating sa mga lugar kung saan parang wala ako. Tumango lang ako, dumaan sa gilid ng kabaong at sandaling tumingin sa kanya. Si Mama. Maputi ang damit, maayos ang buhok, parang natutulog, pero hindi rin. May kakaiba sa katahimikang yon. Hindi ako tumagal sa harap niya, baka kasi may maramdaman ako na hindi ko kayang harapin. Umakyat ako sa itaas sa dati kong kwarto. Ang kahoy na hagdan may ilang tilamsik ng kandila sa gilid at sa bawat yapak ko pataas, parang humahakbang ako pabalik sa sarili kong pagkabata. Pero hindi bilang anak, bilang estrangherong bumalik sa tahanang hindi na kanya. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng parehong mga kagamitan. Lumang kurtina na may punit sa gilid. Ang mesa ko na may gasgas pa ng pangalan ko, mga luma kong libro nung nag-aaral pa ako at cabinet na bahagyang bukas. Ang amoy hindi na rin nagbago. Halong alikabok, lumang sabon at damit na matagal nang nakatago. Pero may isang bagay na agad kong napansin sa ibabaw ng desk. Isang lumang basahan, kulay cream na may mumunting burda ng bulaklak at sa gitna ng burda, malinaw ang pangalan, Lorna. Tumigil ako. Hindi agad pumasok sa isip ko kung bakit ako natigilan hanggang sa maalala ko. Itinapon ko na ito sapagkat alaala lang ito ng pagod ko sa lahat ng pinaranas sa akin ni Mama sa bahay. Ilang taon na ang nakaraan mula nang tinapon ko ito. Isang araw bago ako umalis papuntang Canada. Itinapon ko ang basahang ito. Gamit na gamit at may mansa. Hindi ko siya itinabi, hindi ko siya pinlano dalhin dahil bigay ito ni Mama, pangpunas sa mga alikabok sa mesa ko kapag nag-aaral ako. Pero sadyang tinapon ko siya sa basurahan sa labas ng aming bahay. Pero narito siya ngayon. Maayos, malinis, tiklop na tiklop. Nasa gitna mismo ng mesa ko. Parang sinadya na ilagay roon. Pinilit kong unawain. Baka nakita ito ni Mama noon sa basurahan at pinulot. Baka itinago niya at ibinalik sa dati kong kwarto nang wala akong kaalam-alam. O baka habang naglilinis sila ni Riza May nitong mga nakaraang araw, nakita nila ito at iniwan lang doon. Inilibot ko ang mata ko sa loob ng kwarto. Bukod sa basahan, parang wala namang ibang ginalaw. May ilang gamit ko pa sa ilalim ng kama, lumang mga libro at isang sapatos na walang kapares. Sa ibabaw ng cabinet may lalagyan ng pabango na tuyot na ang laman. Makalipas ang ilang minuto, bumaba rin ako. Hindi para makipag-usap, kundi dahil kailangan. May ilang bisitang dumating. Mga kapitbahay, mga kamag-anak. Ang iba, ilang taon ko nang hindi nakita. Tumango ako. Ngumiti. Nagpakita ng galang. Ganoon naman ako palagi. Magalang, mabait. Sa totoo lang, sanay na akong maging presentable kahit wala na akong emosyon sa loob. Sanay na akong umarte bilang Ana, ang panganay, ang tagapagdala, ang mabait na nurse na anak ni Lorna sa Canada. Pero sa loob ko para akong kahoy na kinain ng anay. Buo pa sa labas, pero wala nang laman sa loob. Lumaki kami sa bahay na puno ng utos pero kulang sa lambing. Puno ng boses at sigaw pero wala ni isang nagsabing, "Mahal kita," nang walang kapalit. Hindi uso sa amin ang umiyak,
Hindi uso ang magtanong kung okay ka at kung sakaling may mabigat kang pinagdadaanan, ang tanging sagot na makukuha mo ay, tiisin mo na lang. Ganyan talaga ang buhay. Kaya natutunan naming itikom ang mga bibig namin kahit bata pa lang. Ako bilang panganay natutong saluhin lahat, pati yung mga bagay na hindi ko pa naiintindihan. Si Riza May maagang natutong hindi umasa at si Lemlem tahimik lang palagi, parang pinili ng huwag na lang magsalita kung hindi rin lang siya maiintindihan. Ganun kami pinalaki, hindi sa paraang abusado, pero sa paraang malamig, matigas, palaban, walang espasyo ang damdamin sa loob ng bahay na yun. Kaya ngayon kahit narito na kami sa iisang bubong ulit, kahit iisang kabaong ang nasa gitna ng sala, hindi kami makatingin ng matagal sa isa't isa. Hindi kami sanay sa ganito. Sa lungkot na dapat sabay-sabay hinaharap. Kasi noon pa lang, kanya-kanya na kami ng bitbit. Ngayon kahit gusto naming yakapin ang isa't isa, parang may makapal na salamin sa pagitan namin. Kita mo, pero hindi mo maabot. Siguro yun ang mas mabigat. Hindi ang pagkawala ng isang magulang, kundi ang pakiramdam na kahit sabay-sabay kaming iniwan, kanya-kanya pa rin kaming naiwan. At sa mga gabing susunod, alam kong may dadating pang mas mabigat. Pero sa gabing yun, sa loob ng kwarto kung hindi ko na matukoy kung kanino pa ba talaga, natulog ako ng mahimbing. Hindi dahil panatag ako, kundi dahil pagod na ako. At bago ako tuluyang makatulog, ramdam kong may amoy ng bagong laba sa hangin. Malinis, pamilyar, parang bagong banlaw na tela. Amoy na matagal ko nang kinalimutan. Hindi ako agad nakatulog nung unang gabi ko na yon kahit pagod ang katawan ko. Parang masyado pa akong alerto. Parang may hinahanap ang mata ko sa dilim ng kwarto. Kahit alam kong wala na ako sa Canada. Ilang beses akong napapikit pero may kung anong paninikip sa dibdib. Hindi takot, hindi rin lungkot, kundi pakiramdam na parang di ako mag-isa. Binaliwala ko yun. Jetlag lang siguro. Pagod. Hindi pa rin ako makapaniwalang narito ako ulit sa bahay na ito. Sa luma kong kwarto. Sa espasyong halos ayaw ko nang balikan. Kinabukasan maaga akong nagising kahit kulang sa tulog. Bumaba ako at inabutan ko si Lemlem nag-aayos ng mga upuan sa labas ng tolda. Si Riza May nasa kusina. Tahimik pa rin ang bahay maliban sa tunog ng electric fan. Hindi ko ininda ang katahimikan namin. Sanay na kaming magkakapatid sa mga kilos na walang usap. Nakasanayan na namin ang patuloy na pagtrabaho kaysa isipin ang mga damdamin. Nagbunta ako sa likod bahay, tumingin sa mga halaman ni Mama. Marami sa mga yon patay na. Tuyot. Ang iba puno ng damo. Sa tabi ng bintana, nandoon pa rin ang paso ng sansevieria na lagi niyang nilalagay sa may hagdan. Nandoon pa rin, pero nakalugmok, parang hinayaang mamatay. Naalala ko, dati ito ang halaman na sinisigawan niya kapag nalalanta. Anong silbi mo kung hindi ka mabuhay? Sabay diniligan na parang napipilitan. Napangiti ako sa sarili. Pareho kami ng halaman na yon. Nauna akong magligpit ng mga gamit sa lumang kwarto ko. May mga kahon doon na iniwang bukas. Maraming gamit ni Mama ang naipon sa silid na yon. Lumang payong, lumang phone, box, mga damit na ginawang basahan. Inumpisahan kong ipunin ang mga hindi na kailangan. Pinagtabi ko ang mga punit-punit na lumang duster, ilang bote ng expired na lotion, mga sobre na wala ng laman. Tahimik akong gumalaw. Walang musika, walang TV,
Gusto ko lang matapos agad. Ilang oras din akong nag-ayos. Pagbalik ko matapos maghugas ng kamay, napansin kong may isa sa mga duster na nilagay ko na sa kahon. Nasa ibabaw na ulit ng kama. Nakatiklop. Yung kulay rosas na manipis. Sobrang luma na. May butas sa tagiliran at dati niyang pambahay. Isa sa mga duster na palagi niyang sinusuot sa hapon habang nanonood ng Itbulaga sa TV pagkatapos magluto ng tanghalian. Hindi ko siya pinansin. Baka nabitawan ko lang ulit. Baka hindi ko na ilagay na maayos. Pinulot ko ulit. Nilagay sa ilalim ng ibang damit. Tumalikod ako. Pagharap ko ulit, nandoon pa rin. Nakatiklop ulit sa ibabaw ng kama. Tumigil ako saglit. Tiningnan ko ang paligid. Walang tao. Tahimik. Pumintig ang gilid ng sentido ko pero hindi ako nagpahalata. Kinuha ko ulit ang duster. Sa pagkakataong ito, sinuksok ko sa ilalim ng mga libro sa kahon. Tiniyak kong nakaipit siya tapos isinara ko ang kahon. Bumuntong hininga ako sabay upo sa gilid ng kama. Wala akong narinig. Pero parang may nanunood sa akin mula sa pinto. Pagtingin ko, sarado naman ito. Walang tao sa labas, pero sa ilalim ng siwang ng pinto, parang may anino. Maliit, hindi gumagalaw. Sa gilid ng mata ko lang ito, nasulyapan. Nang tumutok ang tingin ko, wala na. Baka si Lemlem lang o Riza May, pero wala namang tunog ng yabag. Walang tunog ng bukas ng pinto. Walang tunog ng kahit na ano. Bumaba ako ulit. Sa may kusina may basang-basahan sa ibabaw ng lababo. Puti na may burda. Lorna. Tumigil ako. Bumilis ang tibok ng dibdib ko. Yung basahan, hindi ito yung una kong nakita kagabi. Iba ito. Pareho ng burda pero may ibang itsura. Mas bago, wala ang mantsa, parang panibagong piraso. Napalingon ako sa hagdan, tila may mahinang kaluskos. Akala ko pusa, pero wala naman kaming alagang pusa. May puting plastic bag na dahan-dahang gumulong mula sa itaas. Tumigil sa may paanan ng hagdan. Pinulot ko lang ito. Binaliwala. Itinapon sa tabi. Kinagabihan habang natutulog ako, nagising ako sa tunog ng drawer. Mabagal. Mahinang paghila. Hindi ito ingay na guni-guni. Hindi rin ito kaluskus lang ng hangin. Umangat ako sa kama. Nakaupo lang. Binakiramdaman ang paligid. Walang ilaw. Madilim. Ang ilaw mula sa poste sa labas bahagyang sumasayad sa kurtina. At sa liwanag na yun, nakita ko ang drawer na isinara ko ng mahigpit kanina bahagyang nakabukas. Tumayo ako, lumapit, marahan kong isinara ang drawer. Inayos ang kurtina, binuksan ng maliit na ilaw sa tabi ng kama. Inisip na wala ako dapat katakutan. Wala akong nararamdaman na presensya o nakikitang multo pero ang katawan ko alam na may mali. Ilang araw pa akong nanatili sa bahay bago ang libing at sa bawat araw unti-unting may nauulit. Isang hapon nadaanan ko si Lemlem sa sala. Tahimik lang siyang nakaupo, parang matamlay. Napansin ko na ilang araw na rin siyang hindi lumalabas. Si Riza May busy sa pag-aasikaso ng mga dokumento pero hindi ko siya maramdaman na buo. Parang may dinadala rin siyang hindi sinasabi. Wala sa aming tatlo ang nagsasalita tungkol kay Mama. Wala sa aming nagtatanong kung bakit parang may kung anong kakaiba sa bahay. Wala ring nagdadala ng paksa. Pero naroon ang katahimikan na hindi lang basta lungkot. Katahimikan na parang
may kahati. Nung araw ding yun, sinubukan kong iligpit muli ang ilan sa mga lumang gamit sa aparador. Binalot ko sa supot ang mga lumang panyo, pati na ang ilang lumang cards na may sulat ni Mama. Ibinaba ko ito sa may tabi ng bintana. Planong itapon kinabukasan. Kinabukasan, paggising ko, wala na ang supot. Wala sa tabi ng bintana. Nilibot ko ang buong kwarto. Pagtalikod ko sa kama, naroon siya. Nakalapag sa ibabaw ng kama. Bukas ang supot, nakakalat ang mga gamit at sa gitna nakalagay ang picture frame naming magkakapatid na dati kong isinantabi sa ilalim ng drawer. Hindi ako gumalaw. Hindi rin ako nagsalita. Tinitigan ko lang at sa unang pagkakataon tinanggap kong may presensya sa loob ng bahay na hindi kami. Hindi ko pa rin kayang tawaging multo, hindi ko pa rin kayang sabihin na si Mama yon. Pero sa loob-loob ko, alam ko, may hindi pa natatapos. At ang libing ay hindi pagtatapos. Baka ito pa lang ang simula. Sa sumunod na gabi ng lamay, nagsimula na akong hindi mapanatag kahit saglit. Kahit anong pagod ko sa paglilinis at pagliligpit, hindi na sapat ang katahimikan para makatulog. Hindi ko na mahanap ang kapayapaang hinahanap ko kahit isara ko ang mga ilaw, kahit ipikit ko ang mga mata. Kahit humiga ako sa dati kong kama, parang kahit saan ako humarap, naroon siya. Hindi ko pa rin binabanggit kahit kanino, kahit kay Rizame, kahit kay Lemlem. Ayokong amining may napapansin akong kakaiba. Baka sabihin nila na sa akin lang to. Baka isipin nilang ako ang hindi pa nakakalagpas. O baka totoo naman, baka ako lang talaga ang nakakaramdam na may kakaiba. Pero noong gabing yun, hindi na siya basta nararamdaman. Habang nasa loob kami ng bahay at abala ang lahat sa pag-asikaso ng mga darating na bisita, napansin ko ulit ang lumang bentilador sa kwarto ni Mama. Matagal na tong sira. Pero habang nililigpit ko ang ilan sa mga gamit niya, bigla itong bumukas. Mahina lang ang ikot, pero malinaw ang paggalaw. Lumapit ako para tingnan kung baka nasagi ko lang ang switch. Nakatutok ito sa pader. Ang parehong pader kung saan nakasabit dati ang kalendar niyang may nakasulat na petsa ng mga bayarin. Wala na roon ang kalendar. Pero sa likod ng bentilador may tape na may nakasulat na pangalan. Ana. Ballpen, kulay pula. Gawa ng kamay. Sulat niya. Hindi ko maalala kung kailan niya yon isinulat o kung para saan, pero parang sinadya iyong ipakita sa akin. Hindi ako kumibo. Inabot ko ang switch. Patay ulit ang bentilador. Inalis ko sa saksakan. Umalis ako ng kwarto. Pero mula sa hagdan narinig ko ulit ang mahinang ng motor. Umikot ulit. Nagmadali akong alisin ang saksakan bago tumalikod para umalis ng kwarto at bumaba. Sa mga sumunod na oras, naging mas malinaw na ang kilos niya. Sa pagitan ng mga lamay habang nagtitimpla ng kape, habang nag-aabot ng tinapay sa bisita, habang tahimik na nakaupo sa isang gilid ng sala. May mga sandaling parang may ibang nilalang sa paligid. Hindi multo ang naisip ko. Parang si Mama. Ika-4 na araw ng burol. Maaga pa, wala pang bisita. Tahimik ang buong bahay. Nasa kusina ako, nakatayo lang sa tabi ng mesa, hawak ang tasa ng kape na hindi ko na rin maalala kung ilang ulit nang napainit. Si Riza May nasa sala, nakaupo sa monoblock, nakasandal, nakapikit, pero hindi tulog. Biglang tumunog ang Dancing Queen ng ABBA. Hindi ko alam kung sinadya ni Lemlem ipatugtog, pero sa unang tunog parang nanigas yung hangin sa loob ng bahay.
Kahit walang nagsasalita, alam naming lahat. Si Mama ang unang gumigising tuwing umaga at siya rin ang huling bumababa ng hagdan na sumasayaw-sayaw paminsan sa kusina habang pinapatugtog ang mga luma niyang ABBA CD. Walang sumayaw ngayon, wala ring kumanta, pero ang kanta parang lumutang sa kisame ng bahay. Parang paalala na kahit wala na siya sa kwarto, nasa paligid pa rin yung mga ugali niyang hindi namin kailanman pinansin habang buhay siya. Pagkatapos ng isang kanta, tumugtog ulit. Chiquitita. Tapos, Super Trooper. Sunod-sunod pero walang nagpatay. Parang walang may lakas para pigilan. Ako, tinapos ko lang ang kape. Tumayo ako at lumapit sa altar. Nakatingin lang ako sa larawan niya. Nakangiti pero luma na ang kulay. At habang umaalingaw-ngaw yung tinig ng ABBA sa buong bahay, hindi ko alam kung bakit parang ako yung nauupos. Hindi yung kandila. Sa hapon ng ika-4 na araw ng lamay, dumating ang ilan sa mga matagal nang hindi bumibisita. Mga dating kaibigan ni Mama. Dating kaklase. Habang abala ang lahat, naisip kong umakyat sandali para magpalit ng damit. Wala sa kwarto ang cellphone ko. Hinanap ko, wala sa ibabaw ng kama. Wala rin sa bag. Pagbukas ko ng drawer, nandoon ito kasama ng isang maliit na envelope. Puti, walang sulat sa harap. Hindi ko maalala kung kailan ako naglagay ng sulat doon. Binuksan ko, isang papel na dilaw na may sulat kamay. Kung hindi mo kayang bumalik bilang anak, sana matutunan mong pakinggan ako bilang ina. Ang sulat kamay, kilala ko. Sa dami ng oras na inubos ko kakatingin sa mga notes niya sa ref, sa mga paalaala sa pinto at sa mga post-it sa pader. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi ako huminga. Hindi ako gumalaw. Tinitigan ko lang ang papel at sa sulok ng mata ko nakita ko ang kurtina na bahagyang gumalaw. Walang hangin. Wala ring bukas na bintana. Kinagabihan, nagdesisyon akong matulog sa sala. Sabi ko sa sarili ko, baka kailangan ko lang ng ibang espasyo. Baka kwarto lang talaga ang hindi ko kaya. Naglatag ako ng foam sa gilid, malapit sa pinto. Tahimik lang ang paligid. Wala nang mga bisita. Habang nakahiga ako, nakatingin sa kisame, narinig ko ang mahinang yabag mula sa hagdan. Mabagal. Para bang may bumaba ng walang balak mang istorbo. 1, 2, 3. Tumigil. Hindi ko pinansin. Pumikit ako ulit. Pero may naramdaman akong malamig na hangin sa batok at sa mismong tenga ko. Parang bulong. Walang salita, pero may tunog. Para bang paghinga ng matanda. Malapit, mabilis. Bumangon ako agad. Walang tao, walang anino, pero bukas na ang ilaw sa kusina. Ako na rin ang nagsara. Baka ang mga kapatid ko lang. Pero naramdaman ko, hindi sila yon. Sa gabi rin yun, habang naglalakad ako papunta sa banyo, nadaanan ko ang altar. May mga larawan doon ni Mama, ni Papa, at ng lola naming patay na rin. 3 kandila ang nakasindi. Sa gitna, may maliit na baso ng tubig. Sa ibabaw ng larawan ni Mama may mantsa. Basang bilog sa gitna ng noo niya. Parang patak ng luha, pero wala namang tumalsik na tubig. Wala ring basa na bagay sa paligid. Inabot ko ang tisyo, pinunasan ko. Natuyo. Pero paglingon ko, may iisang patak ng tubig sa sahig sa harap ng altar. Maliit lang.
Binalik ko ang tissue sa mesa. Napansin ko ang baso ng tubig na bawasan ng konti. Tiningnan ko ang kandila. Umuuga ang apoy. Hindi dahil sa hangin, kundi para bang may malapit. Humihinga sa paligid. Doon ko naamin sa sarili ko. Pero si Mama, nandito pa. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako sanay sa mga ganitong lamay, Sir Jupiter. Yung parang ang pinakamatindi ay hindi yung kabaong, kundi yung tahimik na usapan sa paligid nito. Mga kwentong hindi mo alam kung totoo o basta lang ba para may masabi. Sa ikalimang araw ng burol ni Mama, parang lalong tumahimik ang lahat. Wala nang masyadong dumadating. Ang ibang kamag-anak nagpaalam na. Ang mga kapitbahay, bihira na lang. Pero sa loob ng bahay, parang palakas ng palakas ang naririnig ko. Hindi boses, hindi kaluskos, kundi alaala. Tuwing uupo ako sa gilid ng sala, naririnig ko ulit kung paano siya magsalita. Kung paano niya ako pinapagalitan noong bata pa ako. Malamig, mabilis, walang espasyo para sumagot. Tuwing magliligpit ako ng gamit, biglang pumapasok sa isip ko kung paano niya ako turuang magpanggap na ayos lang kami. Kahit katatapos lang niya akong sigawan. Parang lahat ng tinapon kong alaala, unti-unting kinukuha, pabalik. Nung araw na yon, habang naglilinis pa rin ako sa itaas, naisipan kong silipin ang lumang aparador ni Mama sa kabilang kwarto. Wala naman talagang dapat hanapin. Gusto ko lang may gawin ba? Pero pagdungaw ko, may isang maliit na kahong naroon sa ilalim, parang shoebox, may tape sa gilid. Luma na. Nakalagay ang pangalan ko sa itaas. Para kay Ana. Huwag buksan hanggat hindi pa huli ang lahat. Hindi ako agad lumapit. Parang biglang umingay at bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maalala kung kailan niya yon isinulat o kung bakit. Binuhat ko ang kahon. Magaan lang. Dinala ko sa dating kwarto ko. Tahimik kong binuksan. Sa unang tingin, mukha lang siyang kahon ng luma. Mabigat ang alikabok, amoy lumang papel. May kaunting amoy ng gamot at babad na kahoy. Pero pag-angat ko ng takip, may amoy na mas pamilyar. Ang amoy ni Mama. Ang halong lotion, pawis at mentol na kanyang pamahid sa batok. Nandoon pa rin, tila kumapit sa mga bagay na nilalaman ng kahon. Sa ibabaw may sulat kamay. Puti ang papel, may bahid ng pagkapinga sa gilid, parang ilang beses nang binuklat. Nakalagay sa itaas. Hindi ito para humingi ng tawad, anak. Pero kung sakali mang hindi mo ako naiintindihan, baka ito ang tanging paraan ko para masabi ang hindi ko na kayang sabihin habang buhay ako. Sa ilalim niyon may ilang bagay. Isang punit na papel mula sa isang lumang school notebook. Sa likod may marka ng tinta, sulat ni Mama. May listahan ng bayarin. Gatas, 120 pesos. Kuryente, 512. Tuition ni Riza. At sa bandang ibaba may nakasulat na parang naidagdag lang. Ana, bayad sa ospital. Paso. Biglang bumalik sa akin yung insidenteng yun. Grade 4 ako noon. Natapunan ako ng mainit na sabaw habang nagluluto para sa buong pamilya. Naalala ko kung paanong hindi ako dinala agad sa ospital. Pinakiramdaman muna. Tapos nung hindi na kayang tiisin, tsaka lang ako isinugod. Hindi dahil ayaw nila, pero dahil kapos kami. Wala kaming budget. Sa isip ko noon okay lang, pero sa katawan ko nandoon ang peklat. Hanggang ngayon. Isang envelope na may larawan, lumang family photo sa sala,
Ako, si Rizame, si Lemlem, nakatayo sa likod ng sofa. Si Papa nakaupo, hawak ang remote. Si Mama nakatayo sa gilid, hindi nakangiti. Sa likod ng larawan may sulat. Kung hindi ko kayo naakay paalis sa ganitong klaseng buhay, sana hindi ninyo manahin. At habang tinitingnan ko yun, naalala ko ang araw na kinunan kami ng litrato. Bispiras ng Pasko. Naalala ko na kauuwi lang namin galing kila Lola noon dahil pinadalhan namin sila ng Noche Buena. Bago kinunan ng larawan, galit na galit si Papa. Sinisigawan niya si Lemlem, hindi ko matandaan kung bakit. Siguro dahil may nabasag o may maling sinabi. Basta nagsisigaw siya. Hindi ako tumingin, alam ko kasing kasunod nun, kami rin. Si Mama parang walang narinig. Tuloy lang siya sa pagsesermon kay Rizame. Pag di ka tumigil sa pag-iyak, Rizame, hindi ka sasama sa field trip. Ganun lagi. Hindi tinatanggap ang luha, parang kasalanan ang emosyon. Wala kang karapatang masaktan kahit ikaw ang sinaktan. Ako, nandoon lang sa gilid, nakaupo sa armrest ng sofa, hawak ang palad ko sa tuhod. Walang imik, kasi natutunan ko nang mas ligtas ang katahimikan. Kasi alam kong kapag nagsalita ako, baka ako naman ang sigawan. Kaya nanahimik ako ng matagal. Pero hindi ko rin kinaya at hindi ko rin matiis ang mga kapatid ko. Nang hindi na tumitigil si Papa sa paninigaw at si Mama sa paninindak, napasigaw ako. Hindi ko maalala ang eksaktong sinabi ko, basta't parang, "Tama na!" Tumahimik silang lahat pagkatapos noon. Tapos parang walang nangyari. Biglang inayos ni Mama ang buhok niya. Tinawag si Papa. "Sige na, magpicture na tayo." Si Papa parang walang galit. Tumingin sa camera, ngumiti. Si Rizame pinunasan ng luha. Si Lemlem hindi na umimik. Ako? Ngumiti rin. Kasi kailangan. Kasi sabi ni Mama, dapat maganda kami sa picture. Yung kuhang yun, nasa harap ko ngayon. Sa likod ng papel, nagsulat si Mama ng pangungusap na hindi niya kailanman nasabi sa amin. Hindi sorry, hindi mahal ko kayo, kundi isang pag-amin ng kabiguan. Sana hindi nyo manahin. Hindi nga namin namana ang mga malakas na galit, pero ano pa ba ang natira sa amin kung hindi yung pamana ng katahimikan? Yung kasanayan sa paglimot ng nararamdaman, sa pagngiti kahit may sugat, sa pagtanggap ng pagmamahal na may kasamang takot. Tiningnan ko ulit ang mga mukha sa larawan. Tila ba lahat kami kahit bata pa ay may kanya-kanyang bit-bit na pagod. Na sa edad na hindi pa dapat nagdadala, pinasan na namin ang bigat ng tahanang hindi kailanman naging tahanan. Sa kahon may isang panyo na puti na may burdang bulaklak. May maliit na mansa ng dugo sa gilid. Tanda ko ito. Gamit ko to noon para takpan ang sugat ko sa tuhod. Nahulog ako sa hagdan habang nagmamadaling maglinis. Grade 6 ata ako noon. Tinago ko sa ilalim ng kama para hindi mapansin ni Mama kasi takot akong mapagalitan. Hindi dahil aksidente, kundi dahil nakadagdag pa ako sa trabaho. Nakita niya rin yun. Pinagsabihan ako at yung lambing at pag-aalala na hinahanap ko, wala. Ang sabi lang niya, "Magayos ka, huwag kang pabigat." Tumingin ako ulit sa kahon. Sa gilid nandoon ang cellphone ni Mama. Luma na, may bitak sa gilid at hindi ko alam kung bakit nandoon. Naisipan kong i-charge, bagya pang gumana. Mabagal, pero nabubukas pa rin. Wala naman akong hinahanap. Gusto ko lang malaman kung may mga dapat akong alamin. Mga contacts, messages, kahit anong impormasyon para sa pag-asikaso ng mga naiwan niya. Pero pagpasok ko sa inbox, may isang thread na tumigil ako agad.
Ana. Nakasave ang pangalan ko, pero walang kahit isang sent message. Nang binuksan ko, doon ko nakita mga draft, mga mensahe na sinulat niya pero hindi niya kailanman na-send. Ilang taon na ang pagitan, may date, may oras, lahat nakatago. Ilan po dito ay, "Anak, natanggap namin yung pinadala mo para sa Noche Buena. Maligayang Pasko. Sana okay ka lang dyan kahit mag-isa ka. Pinagdadasal kita." Nag-message si Riza May kanina, sabi niya busy ka raw. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala, hindi kita kukulitin. Kumain ka sa tamang oras at mag-ingat. Ana, hindi ko alam kung kailan kita ulit makikita, pero sana kahit hindi mo ako kausapin, ligtas ka palagi. At sa pinakababa ng listahan may mensahe na sinubukan niyang itype 3 buwan bago siya pumanaw. Inulit-ulit niya, iisa lang. Kahit masyado kang nasaktan, anak, minsan ang pinipili mong gawin ay manakit rin o tumigas. Baka yan ang ginawa ko. Hindi ko alam, hindi ko nga rin alam kung mahal mo pa ako. Nakatitig lang ako sa screen. Sa maliit na font ng mga salitang itinago niya sa cellphone na ito, mga salitang hindi niya kinayang ipadala. Mga salitang baka ilang beses na niyang binura. Kinopya ulit, binura na naman, hanggang sa natira na lang sila dito bilang ebidensya na kahit papaano may gusto siyang masabi. Pero hindi naipilit. O baka hindi niya inakalang deserve niyang masagot. Bumigat ang dibdib ko. Hindi dahil may galit, kundi dahil may tanong akong matagal nang nakaimbak. Pero hindi ko na kailanman masagot. Minahal ba talaga niya ako? O ginampanan lang niya ang papel niya bilang ina? Pero ngayon, habang binabasa ko lahat ng to, habang hawak ko ang lumang cellphone, habang unti-unti kong binabasa ang mga unsent messages niya sa akin, nararamdaman ko ring tinatapatan niya ako ng tanong. Hindi mo na ba ako kayang kausapin kahit ngayon lang, Ana? Sa dami ng wag mong damdamin, tama na yan. Napagod na ako maging anak na nag-aabot, pero hindi tinatanggap. Napagod na akong umasa ng konting lambing, ng simpleng kumusta ka, na hindi sinusundan ng anak, pahiram kami ng pera. Napagod na akong maging bukas para sa isang ina na lagi namang sarado. At ngayon, huli na. Pero andito pa rin siya. Hindi bilang katawan, hindi bilang sigaw, kundi bilang tanong na hindi ko pa rin masagot. Bumalik sa isip ko yung unang gabi ko sa Canada. Nang nag-iisa ako sa maliit na kwarto. Nasa malayo sila pero ramdam ko pa rin ang kontrol nila. Hindi ako matahimik kahit wala na sila sa paligid ko. Hindi pa rin ako malaya. Hindi pa rin ako buo. Kaya siguro kahit napagtapos ko si Lemuel at Riza May, kahit naipasok ko ang sarili ko sa matinong trabaho, kahit umabot ako sa bansang hindi ko akalaing mararating ko, hindi ko sila kinausap. Hindi ko sila binalikan. Ayoko na, pagod na akong maging anak. Yun ang pinakakontradiksyon sa buhay ko. Ayoko sa kanila pero mahal ko sila. Ayoko ng responsibilidad pero hindi ko sila kayang bitawan. At ngayon kahit patay na si Mama, pinipilit pa rin niyang magsalita. Pinipilit pa rin niyang ihabol yung mga salitang hindi niya kayang sabihin nung nabubuhay siya. Pinipilit pa rin niyang yakapin ako sa paraang hindi ko pa rin kayang tanggapin. Nung hapon ding yun, habang nag-aayos ako ng altar sa sala, biglang bumagsak ang larawan naming 4. Yung family photo na pinilit lang naming ngumiti dahil photoshoot yun ng simbahan nung Pasko. Nabasag ang frame. Hawak ko pa lang ang frame, naramdaman kong tumayo ang balahibo ko. Hindi na ito basta paalala. Hindi na ito basta alaala.
Kinagabihan, lumabas si Riza May para bumili ng kandila. Si Lemlem tulog sa sofa. Ako na lang ang gising. Umupo ako sa tabi ng kabaong. Sa loob ng 5 araw, hindi ko ito lubos na tinitigan. Parang may takot akong humarap sa mukha niya. Pero ngayong mag-isa ako, wala nang palusot. Lumapit ako. Tinapunan ko ng tingin ng salamin. Mapayapa ang mukha ni Mama, pero sa gilid ng labi niya may tila bakas ng ngiti. Maliit, pilit, parang naroon, pero ayaw makita. Parang siya, parang ako. At sa salamin ng kabaong, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Pagod, walang direksyon, at sa isang iglap, parang may anino sa likod ko. Dumaan lang, saglit, pero hindi ko na siya hinabol ng tingin. Hindi ko na tinanong kung sino siya. Kasi alam ko na, si Mama yon. Hindi para takutin ako, kundi para sabihing, hindi pa siya tapos. Baka hanggang hindi pa tapos ang burol, mananatili muna siya dito dahil sa may mga salitang hindi nasabi. Sa mga damdaming hindi pinayagang mabuhay. Sa mga anak na pinilit niyang itulak palayo dahil yun lang ang natatanging paraan na alam niya para mahalin sila. Ika-6 na araw ng burol, Sabado, 8:00 ng umaga. Tahimik ang buong bahay, pero may naamoy akong hindi dapat. Sa gitna ng amoy ng kandila at kape, may naamoy akong malinaw. Munggo at pritong galunggong. Yung timpla ng amoy na eksaktong-eksakto sa niluluto ni Mama tuwing Biyernes ng umaga. Yung tipo ng amoy na hindi mo lang naaamoy. Nararamdaman mo rin sa lalamunan, sa sikmura, sa alaala. Napabalikwas ako ng tayo mula sa hinihigaan ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi pwede to. Hindi pwede to. Sabi ni Lola, bukod sa pansit, bawal magluto ng malunggay habang may patay, lalo na kung may dahon. Baka sumunod ang ibang kaluluwa. Baka may sumunod na kamatayan. Paborito ko ito dati pero dahil alam kong may malunggay ang munggo, agad akong tumakbo pababa papuntang kusina. Sigurado ako, si Riza May. Baka hindi niya alam. Baka gusto niya lang maghain. Baka hindi niya sinasadya. Pero pagdating ko sa kusina, walang tao. Walang nagluluto. Walang apoy. Walang kaldero. Ang tanging naroon sa ibabaw ng mesa ay isang tray ng arroz caldo. May itlog, may kalamansi sa gilid. Walang munggo, walang galunggong, walang kahit anong dapat maamoy gaya kanina. At ang amoy, wala na rin. Para akong nanigas sa kinatatayuan ko pero hinayaan ko na lang kasi baka luto lang ng kapitbahay ang naamoy ko. Pero di ko maalis sa isip ko na isang paraan na naman yun ni Mama ng pagpaparamdam. Kinagabihan habang mag-isa ako sa dati kong kwarto, tinangka kong magsalita. Naupo ako sa sahig sa tapat ng lumang altar sa sulok ng kwarto. Tinapat ko ang sarili ko sa madilim na dingding, sa luma niyang basahan na nakapatong pa rin sa mesa. Doon ako nagsimulang magsalita. Hindi ko alam kung naririnig niya ako pero kailangan kong subukan. Tahimik ang lahat. Pero habang nagsasalita ako sa isip, habang inilalabas ko lahat ng hinanakit, lahat ng pagod, lahat ng tanong, bigla kong naramdaman ang malamig na ihip ng hangin sa batok ko. Hindi bukas ang bintana, wala ring electric fan at sa isang iglap, amoy kandila ang hangin. Yung amoy na parang bagong patay na kandila. Malabo, manipis, pero matalim. Kumirot ang aking tiyan. Para akong naduduwal. Tumingin ako sa mesa. Wala namang nagbago pero pakiramdam ko may nakatingin. Sa salamin sa gilid ng pader, nasagap ng paningin ko ang isang aninong dumaan sa may hagdan. Hindi ako gumalaw.
Hindi ako huminga kasi alam kong wala namang ibang gising sa bahay maliban sa akin. Lumakas ang pintig ng puso ko. Bumalik ako sa sala. Umupo ako sa tabi ng kabaong, pilit kong pinapakalma ang sarili. Ang mga kamay ko mahigpit na nakapulupot sa kandungan. Hindi ko alam kung ano ang inaalala ko, sarili ko, siya, o baka wala na talaga akong alam kung sino pa ako ngayon. Sinimulan ko siyang kausapin. Mahinang boses. Mahinang loob. Hindi ako sanay humarap sa kanya ng ganito. Walang proteksyon. Walang galit. Walang distansya. Ma, bulong ko sa hangin. Pagod na akong magtago. At doon ko na siya sinimulang ilabas. Lahat ng inipon ko, lahat ng tiniis ko. Lahat ng hindi ko nasabi noon dahil takot ako kaya iniwasan ko na lang siya o dahil iniisip kong hindi niya naman ako papakinggan. Galit ako sa'yo. Galit ako kasi hindi mo ako tinuruan kung paano mahalin ang sarili ko. Tinuruan mo lang akong magparaya, magsakripisyo, manahimik, hanggang sa naging ugali ko na lang ang lahat. Hanggang sa hindi ko na maalala kung ako pa ba itong umiiral o ikaw pa rin itong pinipilit kong sundin. Tinitigan ko ang kabaong. Wala akong nakikitang galaw, wala akong nararamdamang sagot. Pero alam kong naroon siya. Hindi ko maipaliwanag pero parang may lamig sa pagitan namin na hindi naglalaho. Hindi ko naman hiniling na maging perpekto kang ina. Alam ko first time mo lang rin naman sa mundong to. First time mo lang rin maging ina. Sabi ko, mahina. Pero sana kahit isang beses, tinanong mo ako kung gusto ko ba yung bigat na binuhat ko para sa inyo. Napayuko ako. Ang mga kamay ko nagsimulang manginig. Hanggang sa naramdaman kong umaagos na yung luha sa pisngi ko. Matagal ko nang hindi nararanasan yun. Yung hindi pigil, yung hindi palihim, kundi yung luha na walang pakialam kung may nakakakita. Hindi ko alam kung mahal mo talaga ako o kung ginampanan mo lang yung papel mo. Hindi ko alam kung tama ba itong sinasabi ko pero ito lang ang totoo. Pagod na ako. Kahit wala ka na, ang bigat pa rin ang lahat. Sa gilid ng paningin ko gumalaw ang basahan. Mabagal, para bang may dumaan at naapakan ito o may hangin na dumaan mismo sa paanan ko. Napatingin ako, walang tao pero ramdam ko ang presensya na mabigat. Tiningnan ko ulit ang kabaong. Tumayo ako, marahan, lumapit. Nangingilid ang luha sa mata ko pero pinipigilan ko pa rin. Lumuhod ako sa gilid at hinawakan ko ang frame ng kabaong. Kasing lamig ng hangin sa paligid, kasing lamig ng mga salitang hindi namin kailanman nasabi sa isa't isa. Ma, bulong ko halos wala ng boses. Patawad. Kung nasaktan kita nung hindi na kita kinausap. Kung hindi ko na ibalik ang kahit anong pagmamahal na kaya mong ibigay. Patawad ko. Tinalikuran kita. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya. At nang kumurap ako, doon siya pumatak. Yung unang luha. Pumatak siya sa ibabaw ng salamin ng kabaong. Isang patak, tahimik, malinaw na malinaw, at halos kasabay nun pumikit ang ilaw sa altar. Hindi tuluyang namatay kundi parang sinabayan ng hangin, parang paghinga. Naalala ko ang isa pang sabi ng lola ko na si Lola Uring noon. Bawal tuluan ng luha ang kabaong. Mahihirapan ang kaluluwa sa kanyang paglalakbay kapag natuluan ng luha ang kabaong. Bigla akong napatigil, napalunok. Tiningnan ko ang luha kong naiwan sa ibabaw ng salamin. Hindi ko na mapawi. Nandun na at parang may kung anong lalong bumigat sa paligid. Tumayo ako, napatras. Ang ilaw sa altar sumindi ulit pero hindi na siya gaya kanina.
Ang apoy ng kandila kumikirot-kirot, parang may nilalabanan o parang may pilit na humahabol sa oras. At doon ko naamin sa sarili ko, si Mama nandito pa at baka ako ang maging dahilan kung bakit hindi siya makaalis. Kaya naman nagdasal ako. Hindi ako madasalin pero sa pagkakataong yun hindi ko na inisip kung tama o mali. Wala na akong lakas para pilitin ang sarili kong intindihin pa ang lahat. Ang kaya ko lang noon ay magdasal bilang anak. Tahimik lang ako sa gilid ng kabaong. Magkabilang palad sa kandungan, nakadukot ang katawan, nakayuko ang ulo at sa pinakatahimik na panalangin ng isang anak na wala nang ibang maibibigay kundi pagbitaw. Sinabi ko, "O Panginoon ko, kung totoo man ang sabi ni Lola Oring, kung totoo ang sabi ng matatanda, pakiusap, hanapin, sana mahanap pa rin ni Mama ang daan. Wala po akong balak na itali rin sa rito gaya ng pagtali niya sa akin noon. At sana, Panginoon, ako rin makalaya na." Pagkatapos ko magdasal, may katahimikang sumunod. Isang uri ng katahimikan na hindi ko pa naramdaman kailanman. Yung tahimik na hindi nakakakaba. Umasa ako na sana maging mapayapa na ang araw ng libing bukas, na sana tuluyan ng makatawid si Mama sa kabilang buhay. At kung totoo man ang lahat ng pamahiin, kung totoo man ang bigat ng isang luha, sana mas mabigat ang dasal ko kaysa sa patak ng aking luha. Sa araw na ng libing, hindi ko alam kung anong oras ako nagising pero madilim pa ang paligid. Hindi pa rin ako nakatulog ng maayos. Tila ba may ingay sa loob ng katawan ko na hindi ko matahimik. Nakahiga ako pero pakiramdam ko gumagalaw lahat ng gamit sa paligid, parang may gumigising sa akin. Pagmulat ng mata ko, dire-diretso ang tingin ko sa kisame. Bumangon ako. Pagtingin ko sa orasan sa tabi ng kama, 4:00 ng madaling araw. Nanghilamos ako, nagsuklay, nagbihis, simple lang ang suot ko. Puting bestida, walang espesyal. Pagbaba ko ng hagdan, naamoy ko agad ang kape at insenso. Halos wala pang bisita. Si Lemuel kinakausap ang ilan naming mga pinsan. Si Riza May abala sa pag-aayos ng mesa sa labas. May tolda na sa labas, may ilang upuan. Lumapit ako sa altar. Tahimik ang mukha ni Mama sa larawan. Payapa pero parang hindi pa rin kompleto. Sa gilid ng altar, doon pa rin ang panyo ko kahapon, yung pinangpunas ko sa patak ng luha. Hindi ko na kinuha. Hindi ko rin itinabi. Parang wala akong lakas. Harapin yon. Umupo ako sa monoblock. Tahimik ang buong bahay. Maya-maya dumating na ang mga taga-punerarya. May dalang kurtina. May dalang lubid. May mahinang tunog ng bakal na hinihila. Nag-umpisa na silang maghanda. Sumasabay sa tunog ng orasyon ang pagdagundong ng dibdib ko. Napansin ko sa gilid ng mata ko nakabukas ang kwarto ni Mama. Yung dating kwarto niya. Ngayon ay tila hindi na laman ng buhay. Pero naroon ang amoy. Amoy lumang lotion at Vicks. Lumapit ako sa pinto. Sinilip ko sa loob. Walang laman pero may nakapatong na puting blusa sa ibabaw ng kama. Nakalapat. Maayos ang tiklo. Hindi ko alam kung sino ang naglagay. Wala naman kasing pumapasok doon. Bumalik ako sa sala. Mula roon tanaw ko ang hagdan. Bigla akong napahawak sa dibdib ko. Parang may humaplos sa batok ko. Hindi malamig. Hindi mainit, kundi kilala. Hindi ko na sinubukang tumingin sa likod, pinikit ko na lang ang mata ko. May narinig akong bumulong, hindi malinaw pero alam kong hindi lang guni-guni. Hindi ko alam kung boses ko o boses niya pero ang sabi, "Ana, hindi kita iiwan." Biglang tumunog ang orasan.
10:00. Panahon na. Dumating na ang mga pallbearers. Isa-isa nilang tinanggal ang mga kurtina sa gilid ng altar. Tinanggal ang bulaklak, binaba ang takip ng kabaong. Maingat nilang hinanda. Tila may koreografiya ang kilos nila. Walang sayang, walang tanong. Ako, nakatayo lang, tahimik. Hindi ako umiiyak. Hindi rin ako lumapit. Parang ako lang ang naiwan sa loob ng sarili kong katawan. Hanggang sa narinig ko ang pag-angat ng kabaong. Malakas, mabigat, parang mas mabigat kaysa kanina. At habang binubuksan ang pinto, habang inilalabas na nila ang kabaong, sumabay ako sa kanila. Lumabas ako ng bahay, nakatingin lang sa lupa. Hindi ko tiningnan ang kabaong at hindi ko rin tiningnan ang mga tao. Pagharap ko ulit sa bahay, sa hagdan, naroon siya. Nakatayo sa dulo ng hagdan, si Mama. Nakatayo, nakaputing blusa, walang ekspresyon, nakatingin lang sa akin. Tahimik, hindi lumalapit, hindi rin umaalis. Ang katawan niya nilalabas na, pero siya naroon pa sa bahay. Walang makakita, kundi ako. At habang nilalabas na nila ang kabaong, habang inaayos ang mga bulaklak sa karo, habang abala ang lahat sa paghahanda ng huling misa, ako naiwan, kasama ang presensya niya. At sa loob-loob ko, alam kong hindi ito matatapos sa libing lang. Dahil minsan, hindi lang multo ang bumabalik. Minsan, yung galit, yung hinanakit, yung tanong na walang sagot, sila yung nananatili. At ngayon, sila ang kasama ko. At si Mama, hindi pa rin makaalis. Pagkatapos ng libing, halos sabay-sabay kaming bumalik sa bahay. Gabi na, walang nagsalita sa sasakyan. Si Riza May nakayuko lang. Si Lemlem nakatingin lang sa labas ng bintana. Ako sa mga kamay ko lang nakatingin. Sa gitna ng mga daliri. May mga kapirasong lupa. Hindi ko alam kung kailan ko hinawakan yon, pero ayaw nitong bumitaw kahit ilang beses ko nang hinaplos sa palad ko. Pagdating namin sa bahay, parehong-pareho pa rin ang ayos. Yung mga kurtina, hindi pa natatanggal. Yung mga kandila sa altar, may mga natira pang sindi. Yung litrato ni Mama, naroon pa rin. Hindi na siya nakadisplay para sa bisita, pero hindi rin siya inalis. Parang hinihintay pa rin siyang may dumating. Pag-akyat ko sa taas, binuksan ko ang pinto ng dati kong kwarto. Gusto ko lang magpalit ng damit, pero pagpasok ko may naamoy akong hindi ko maipaliwanag. Amoy bulaklak, pero hindi sariwa. Parang napabayaan, parang hinayaang matuyo. Parang inipit sa ilalim ng kutsyon at iniwang nakalimutan. Yung pabango ni Mama kapag may bisita o kapag pupunta sa simbahan, amoy na hindi ko malilimutan. At habang tinatanggap ko yung amoy na yun, hindi ko na alam kung gusto ko bang tumagal siya sa ilong ko o gusto ko na lang huminga ng malalim para mawala na. Pagbaba ko, tinanong ko si Riza kung galing ba siya sa kwarto ko. Umiling lang siya. Tahimik pa rin. Hindi ko na pinilit. Pero mula sa sulok ng mata ko, nakita ko na naman si Mama na nakatingin mula sa hagdan. Lumapit ako sa altar. Sinindihan ko ang natitirang kandila. Sa pag-apoy ng mitsa, biglang nagalaw ang basahang may burda ni Mama. Hindi malakas, hindi rin sinadya, pero parang may umihip. At hindi ako huminga. Kinagabihan, pagod na ang lahat. Pero ako, gising pa rin. 11:00 ng gabi. Habang nakaupo ako sa kama, narinig kong bumukas ang pintuan ng kwarto ni Mama. Mabagal. Maingat, parang iniiwasan ang ingay. Lumapit ako sa pintuan ko.
Binuksan ko ng kaunti. Sumilip sa hallway. Bukas nga ang kwarto niya. Walang ilaw pero may silaw ng liwanag mula sa altar sa baba. At sa pagitan ng liwanag at dilim, may anino sa loob. Hindi gumagalaw, hindi rin lumalapit. Parang nakatayo lang. Nakatalikod malapit sa salamin. Gusto ko sanang lumapit. Gusto ko sanang tawagin si Lemlem o Riza May. Pero walang lumabas sa bibig ko. At sa sobrang bagal ng pag-ikot ng katawan ko, hindi ko na rin namalayang nakasara na ang pintuan. Hindi ko rin alam kung ako ang nagsara. Pumasok ako sa ilalim ng kumot. Hindi ko alam kung para sa lamig o para lang takpan ng sarili ko sa lahat ng hindi ko maipaliwanag. Pinikit ko ang mata ko. Pilit inaalala kung anong kailangan kong gawin bukas bago ako bumalik ng Canada sa susunod na linggo. Pero bago pa man ako dalawin ng antok, may naramdaman akong humawak sa paa ko. Mahinang haplos lang sa gilid ng sakong, parang daliri. Hindi bigla, hindi rin marahas, pero malinaw. Hindi lamok, hindi hangin. Nanigas ang binti ko. Napahawak ako sa gilid ng kumot. Hindi ako gumalaw. Hindi rin ako huminga. At sa bawat segundo ng katahimikan, para bang unti-unting humahaba ang pagkakahawak na yon, parang dahan-dahang gumagapang paakyat. Bumigat ang dibdib ko. Ayoko nang umiyak pero parang may tumutulo pa rin. Hindi mula sa mata, kundi mula sa loob. Parang tinutunaw na sakit na hindi ko kayang itapon. Sinubukan kong magdasal pero pagkatapos noon hindi ako sigurado kung nakatulog ba ako. Pero nang muling magising, may naamoy akong niluluto. Munggo, galunggong at sa tunog ng kawali, may boses na kumakanta sa baba. Pamilyar, maliit, pabulong, walang tono pero minsan itinig ng nanay mo ang pinakaayaw mong marinig muli. Lalo na kung alam mong hindi na siya dapat naririto. Dahan-dahan akong bumaba. Kinakabahan ako, baka makita ko na naman ang multo ni Mama na nagpakita mula kahapon nung araw ng libing niya. Pero pagdating ko sa kusina, nandoon si Riza May. Nakaharap sa kalat, nakatalikod, inaayos ang kaldereta ng munggo habang sa kabilang kawali piniprito ang galunggong. Nakasuot pa siya ng lumang t-shirt, nakatali ang buhok, mukhang pagod, mukhang hindi rin nakatulog. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya tumingin sa akin pero ramdam ko sa bawat galaw niya na may bigat, na parang siya rin kahit hindi nagsasalita, may gustong iabot. Alam niyang paborito ko ang munggo't galunggong. Alam niyang ito ang huling linggo ko sa Pinas at sa kakaibang paraan, baka ito lang ang kaya niyang ipakita na kahit hindi namin pinag-uusapan ang lahat, may paraan pa ring sabihin ang hindi nasasabi. Umupo ako sa mesa. Tahimik lang. At habang pinagmamasdan ko siyang tahimik na nagluluto, naalala ko si Mama sa kanya. Naalala ko yung mga araw na pagkatapos niya akong sigawan habang umiiyak pa ako sa kwarto, hindi niya ako lalapitan. Walang yakap, walang sorry, walang paliwanag, walang kahit ano. Pero pagkalipas ng ilang oras, maririnig ko ang tunog ng pinggan mula sa kusina at maya-maya bubukas ang pinto ng kwarto ko. Hindi siya titingin sa mata ko pero ilalapag niya sa gilid ng mesa ko sa kwarto ang plato. Sabayan lang ng isang linya gaya ng, "Kumain ka na." At ganoon lang yun. Wala nang pag-uusap, wala nang paghingi ng tawad. Pero sa panahong yun, hindi ko alam kung galit pa ba ako o kung gutom lang talaga ako sa kahit anong maramdaman na hindi sigaw. Pagkatapos namin kumain, pumasok ako sa kwarto para magpahinga. Akala ko makakatulog ako pero nang isasara ko na ang ilaw, may napansin ako sa paanan ng kama. Nakabukas ang pinto ng cabinet. Hindi ko maalalang binuksan ko yon. Bumangon ako
Isasara ko na sana pero may nakita akong nakatiklop na bestida. Hindi akin. Hindi ko rin maalalang nakita ko na ito dati. Kulay dilaw, parang bihisan ni Mama tuwing magsisimba kami. Hindi ko ito hinawakan. Isinara ko na lang ang cabinet pero sa pag-upo ko sa kama napansin ko ang rosaryong hawak ko kagabi. Nakapatong na ulit sa unan. Hindi ko maalalang iniwan ko ito doon. Kinabukasan habang nag-aayos ako ng gamit, tinanong ako ni Lemlem kung bakit daw ako lumabas ng kwarto kagabi. Hindi ko agad siya nasagot. Hindi ko rin alam kung paano sasagutin. Sabi niya pagkagising daw niya bandang 3:00 nakita niya akong nakatayo sa tapat ng altar. Walang slippers. Nakatitig lang daw ako sa litrato ni Mama. Hindi raw ako gumalaw. Hindi rin ako nagsalita. Nakatayo lang. Akala raw niya umiiyak ako kaya tinatawag niya ako pero hindi raw ako sumagot. Paglapit niya sa akin, diretso lang daw ang tingin ko sa altar. Hindi tumingin sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo bigla raw akong umikot, dahan-dahang umakyat pabalik ng hagdan at pumasok ulit sa kwarto ko na parang walang nangyari. Wala akong maalala. Hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi niya o panaginip lang niya o baka ako ay nag-sleepwalk. Hindi ko rin maalalang bumaba ako na walang tsinelas. Ang alam ko lang nang maramdaman ko na may humawak sa akin sa paanan. Nagdasal ako at nakatulog. Hinayaan ko lang si Lemuel. Umiling ako. Nagkibit balikat siya. Hindi na siya nagtanong ulit. At mula nun sunod-sunod na ang mga nangyayari na hindi ko na maalala. Hindi ko na matukoy kung anong araw ang una kong hindi maalala. Wala namang kakaiba sa pakiramdam ko nung gumising ako. Maayos ang katawan ko, walang sakit, walang galos, wala ring pasabi na may kulang. Pero habang nagsusuklay ako sa harap ng salamin, napansin kong basa ang buhok ko. Hindi ko maalala kung naligo ba ako. May bahagyang amoy ng sabon sa batok ko, hindi yung ginagamit ko. Pabango ni Mama, yung matamis na may halo ng lumang lotion. Akala ko simpleng guni-guni lang, pero pagkababa ko sa kusina, tahimik sina Riza May at Lemuel. Hindi ko sila tinanong pero nararamdaman kong may hindi sila masabi. Si Riza hindi makatingin ng diretso. Si Lemleng parang umiiwas lumapit sa akin. Nung gabing yon, habang nakahiga ako, narinig ko ang tunog ng upuan mula sa ibaba. Yung paghila ng monoblock sa sahig na tiles. Sinundan pa ito ng lagaslas ng tubig sa gripo. Dahan-dahan, parang may naghuhugas ng pinggan. Pero nung bumaba ako, sarado ang ilaw sa kusina. Walang tao. Malinis ang lababo at sa mesa nakapatong ang isang basang-basahan. Lumapit ako. Inamoy ko ang tela. Bango ng joy. Amoy ng kamay ni Mama tuwing bago matulog. Tuwing naglilinis, tuwing tinatakpan ng galit sa gawaing bahay. Kinabukasan habang kumakain kami ng agahan, tinanong ako ni Lemlem kung natatandaan ko bang lumabas na naman ako kagabi. Sabi niya bandang 2:00 daw nakita niya akong bumaba, dumiretso sa altar at tinanggal ang kandilang may pangalan ni Mama. Sabi niya nagsalita raw ako na di niya narinig at naintindihan, pero hindi ko yon maalala. Umiling lang ako, sinabi kong baka na naginip lang siya, pero sa loob-loob ko bumigat ang sikmura ko. Kasi sa bag ko, nakalagay ang kandila. Nandoon. Hindi ko alam kung paano napunta roon. Sunod-sunod na ang mga gabi na may puwang sa alaala ko. Minsan paggising ko may mga bagay na nawawala sa kwarto ko. Ilang araw lang lumilitaw ulit sa ibang bahagi ng bahay, nakapatong sa kung saan. Isang hapon nakita ako ni Riza sa labas ng bahay. Nakatayo raw ako sa tapat ng gate. Walang tsinelas, nakasuot ng lumang duster ni Mama. Sabi niya tinatawag daw ako ng kapitbahay namin pero hindi ako sumasagot.
Nakatingin lang daw ako sa isang lumang puno. Hindi ko rin yon maalala. Akala ko nga hindi ako lumabas ng kwarto buong araw. Pero ang pinaka nakakagambala sa lahat ay nang sabihin ni Lemlem na kinausap ko raw siya o kung sino man nang nasa katawan ko nung gabing yun. Sabi niya nagising siya bandang 3:00. Nasa sala raw ako nakaupo sa monoblock. Nakapikit pero nakangiti. Nang nilapitan niya ako, binuksan ko raw ang mata ko at sinabing, "Anak, kumusta?" Mababa ang tono. Mabagal at yung paraan daw ng pagsabi hindi parang ako. Parang si Mama. Parang si Mama ang nagsalita gamit ang bibig ko. Hindi ko alam kung paano ko dapat maramdaman ang mga sinasabi nila. Naisip ko baka pagod lang ako o baka may kung anong epekto ang lahat ng nangyari. Stress, trauma, grief. Pero ang katawan ko parang may ibang kaakibat na ngayon. May bigat sa mga braso. May paggalaw na hindi ko piniling gawin. May mga salitang nakalagay sa bibig ko na hindi ko kailanman inisip sabihin. At isang gabi, hindi na nila kinaya. Nagising ako sa boses ni Riza May. Hindi sa sumisigaw pero halos pabulong na may halong iyak. "Ate, bumalik ka." Pagdilat ko, nasa altar ako. Nakaluhod, hawak ko ang lumang suklay ni Mama. Nakapulupot sa rosaryo. May kandila sa harap ko na halos maubos na ang mitsa at ang mga kamay ko may sulat ng abo. Parang sinulat ang pangalan ko gamit ang abo ng kandila. Hindi ko alam kung kailan ko ginawa. Pero mas kinilabutan ako sa sinabi ni Limuel. "Ate, nakangiti ka habang umiiyak. Kanina lang." Pagtingin ko sa salamin sa gilid, may bakas pa ng luha sa pisngi ko. Pero hindi ko maalala kung bakit ako umiyak. Hindi ko maalala kung bakit ako nakangiti. Nang gabi ring yun, dumating si Aling Rosa, ang kaibigang espiritista ni Lola Uring, ang lola namin. Hindi ko alam kung sinadya nilang tawagin siya pero sabi ni Riza May, matagal na raw siyang hindi nakikita at nagpakita lang sa tindahan kaninang hapon. Bigla raw nagsabi ng, "Nandyan pa ang mama niyo. Hindi pa siya nakakaalis." Pumasok siya sa bahay. Tahimik lang. Tinapik ang kamay ko. Tiningnan niya ako. Hindi na ako kinilabutan. Pero para akong nakuryente sa titig niya. Parang nakita niya kung sino talaga ang nasa loob ko. Pinaupo niya ako sa harap ng altar. Pinisil ang palad ko. Hindi ako nagsalita. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat gawin. Walang drama, walang ritual, walang dasal na malalakas. Ang sabi lang niya, kung hindi mo siya palalayain, mapupuno ka. At doon ko lang na-realize na hindi ako takot mawala si Mama. Takot akong siya ang mawalan ng dahilan para umalis. Pero hindi ko na siya mabitawan. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil matagal na niya akong hawak at sa totoo lang, mula pa noon siya na ang may hawak sa direksyon ng bawat hakbang ko. Kaya nung umalis ako, mula nung hindi ko na siya kinausap, akala ko kaya ko na. Akala ko malaya na ako. Akala ko pagdating ko sa Canada, kapag malayo na ako sa bahay, kapag wala na akong naririnig na sermon, kapag wala nang nakabantay sa bawat kilos ko, magiging akin na ulit ang sarili ko. Pero mula nang mamatay siya, parang mas lalo akong naging kanya. Mas naramdaman ko ang presensya niya sa katahimikan. Mas naging malakas ang tinig niya sa isipan ko kahit wala na siyang sinasabi. Mas naging mahigpit ang pagkakahawak niya kahit hindi na ako bata, kahit hindi na dapat siya narito. At masakit aminin, pero siguro ako rin ang tumanggap sa kanya ulit. Kasi kahit gaano ako nasaktan noon, kahit binitiwan ko na siya, hindi ko kailanman natutunang itulak siya palayo sa aking puso.
Wala na akong masyadong naaalala sa mismong sandali ng pagbitaw. Parang panaginip na mabigat sa dibdib pero magaan sa dulo. Pero hindi siya naging tahimik at lalong hindi siya naging madali. Ang malinaw lang, nakaupo ako sa harap ng altar, suot ang duster ni Mama. Hawak ang lumang panyo na nakita ko noon sa kahon. Puti na may burdang bulaklak, may bahid ng lumang dugo, at dati iniisip ko itong simpleng gamit lang. Ngayon alam kong dalangin ito ng katawan kong pinilit maging matibay, kahit bata pa. Sa harap ko si Aling Rosa. Tahimik, buo ang tinig kahit mahina ang katawan. Hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako pinagalitan. Ang sabi lang niya habang binilog ang asin sa paanan ko, hindi mo siya mapapalaya hanggat hindi mo pinapalaya ang sarili mo. Pumikit ako. Akala ko kaya ko. Akala ko iyak lang to. Dasal lang tapos na. Pero sa dilim ng talukap, narinig ko siya. Wala kang utang na loob. Pinag-aral kita. Ginawa ko ang lahat. At sa loob ng katawan ko may humigpit na parang tali sa leeg. Hindi boses lang ang naririnig ko, kundi utos, guilt, pagpilit. Yung mga linyang itinanim sa loob ko mula pagkabata. Hindi minsan, hindi sa isang gabi lang, kundi bawat araw na hindi pwedeng masaktan, bawat araw na kailangan mong ngumiti kahit hinihiwa ka na ng salita. Bawat araw na tiniis mo pero hindi mo alam kung bakit, at sa unang pagkakataon, kahit nanginginig ang loob ko, sinagot ko siya. Hindi ko yun hiningi. Hindi ko yun ginusto. At hindi mo na ako hawak ngayon. Doon siya nagsimulang sumigaw sa loob ko, hindi para manakot kundi dahil takot siyang maiwan. Anak kita! Paano mo nagawang iwan? Pero sa huling ulit, ako na ang tumayo sa loob ng sarili ko. Hinawakan ko ang panyo. Hindi na siya tela lang, katawan na siya ng lahat ng kinimkim. Pagod, galit, hiya, katahimikan, lahat ng araw na tiniis ko yung pagiging anak na kailangang maging matatag para sa isang ina na hindi kailanman nagtanong kung gusto ko bang buhatin yung bigat niya. Hindi ako ikaw, sabi ko sa panyo, sa sarili, sa kanya, at ayokong maging ikaw. Habang hawak ko pa yung panyo bago ko pumansindahan, bigla kong naalala ang isa sa mga paboritong kanta ni Mama, yung lagi niyang pinapatugtog habang nagwawalis tuwing umaga. Slipping Through My Fingers, kanta ng ABBA. Noon, wala lang sa akin yun, basta kanta lang ng matanda. Pero ngayon habang nakaupo ako rito, habang paulit-ulit sa isip ko yung linya, slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Para bang ngayon ko lang naintindihan kung gaano kabigat ang tinutukoy nun. Ang isang anak, dahan-dahang nawawala, hindi mo namamalayan, hindi mo mapigilan, at minsan kahit gaano mo piliting habulin, wala ka nang mahawakan. At sa huling beses na hinawakan ko ang panyo, alam kong hindi lang si Mama ang nawalan sa akin. Ako rin, sa lahat ng pagkakataong hindi ko piniling bumalik. Sinindihan ko ang posporo, inilapit sa panyo, at habang lumiliyab ang tela parang may humalagpus mula sa likod ko, parang may hiningang hindi na akin ang tumakas mula sa katawan ko. At sa loob ng init at abo, narinig ko ang huli niyang salita. Hindi na matigas. Hindi na galit. Salamat, Ana. Patawarin mo ako. At doon ko siya tuluyang binitawan. Hindi dahil wala na siyang halaga. Hindi dahil hindi ko na siya mahal. Binitawan ko siya kasi sa wakas, hindi na siya ang bumitaw. Ako ang pumili. Pagkatapos ng lahat, hindi ko agad naramdaman ang gaan. Hindi siya parang kwento na may malinaw na katapusan. Ang naiwan lang ay katahimikan.
Ilang araw bago ako bumalik sa Canada, tinanggal na namin ang mga kurtina, inalis ang altar, binalik ang mga gamit sa kani-kanilang pwesto, para bang sinusubukan naming ibalik ang normal. Kahit alam naming hindi na babalik ang dating normal na alam namin. Sa gabi bago ako umalis, tumabi si Riza May at Limuel sa akin habang nag-iimpake ako. Wala silang sinabi. Wala rin akong inabangang sabihin, pero naramdaman ko ang bigat ng pag-amin sa pagitan naming tatlo, na pareho kaming may bit-bit na sugat, na pareho naming minahal ang isang ina na hindi marunong magpakita ng pagmamahal sa paraang gusto at kailangan namin. Kinabukasan, habang nasa airport ako, pinagmamasdan ko ang linya ng mga taong paalis. May mga nakangiti, may mga umiiyak, may mga tahimik, at sa gitna ng dami, pakiramdam ko, isa pa rin akong multo. Pero iba na ang bigat na bitbit ko. Hindi na siya nakabaon, hindi na siya nakakapit. Pagbalik ko sa Canada, nagpatuloy ang buhay. Trabaho ulit, balik sa mga pasyente ko, at sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong natutunang hindi lahat ng nawawala ay kailangang ibalik. Hindi pa ako buo, pero ngayon totoo na hindi na ako bahagi ng buhay ni Mama at hindi na rin sa parte ng katawan ko. Dalawang nilalang na parehong hindi nakalaya sa buhay. Pero sa wakas, kahit sa kamatayan, natutong bitawan ang isa't isa. Ngayon tuwing naaalala ko siya, hindi na puro galit ang bumabalik. May lungkot pa rin, may bigat pa rin, pero may espasyo na rin sa pagitan naming dalawa. Espasyo para sa sarili kong hininga. Dahil kahit may mga sugat na hindi na maghihilom, may mga araw na hindi na babalik, at may mga tanong na hindi na masasagot. Pwede pa rin akong mabuhay na hindi hawak ng nakaraan. At kung dumalaw man muli ang alaala niya, hindi na ito para hilahin ako pabalik, kundi para paalalahanan ako na nakalabas na ako sa bahay na matagal ko nang iniwan. Pero ngayon ko palang tuluyang nilisan. Mga kasityo, habang binabasa ko po ang kwento ni Ana, hindi ko maiwasang huminto sa ilang linya, pigilan ang sarili kong hininga at alalahanin din kung paano tayo hinuhubog. Hindi po ito simpleng kwento ng multo. Ito po ay kwento ng isang anak na lumaking hawak ng ina. Sa salita, sa takot, sa katahimikan, at kahit matapos ang buhay, hawak pa rin siya. Ganyan kalalim ang sugat na hindi ginagamot, kundi tinatahimik. Pero sa huli, hindi natin kailangang sumigaw para makalaya. Minsan, kailangan lang nating umamin na pagod na tayong magpanggap na okay, na may mga yakap tayong hinihintay pero hindi dumating, na kahit galing pa sa sarili nating magulang, may sakit tayong walang pangalan. At gaya po ng kwento ni Ana, hindi lahat ng multo nananakot. Minsan, sila'y dumadalaw, hindi para takutin tayo, kundi para paalalahanan na meron tayong pwedeng bitawan. At kung may pinalaya man si Ana, hindi lang po yung nanay niya, kundi yung sarili niya na matagal nang nakakulong. Kaya kung may tanong kayo sa sarili ninyo, kung sapat ba kayong anak